Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ay nagpapasalamat na binigyan ako ng pagkakataon ng Panginoon para mapaunlakan ko ang imbitasyon po ni Maris na makapagsalita po sa inyong pananambahan. Nabanggit ko po sa kanya na ito po mga nagdaang araw hanggang sa kasalukuyan, ako po ay masyadong busy dahilan sa ako po ay gumagawa po ng renovation dito po sa aming lugar. Kaya mula po umaga hanggang sa gabi, nagtatrabaho ako kaya pagod na pagod. At ginagawa ko po ito dahil sa kapag lumamig na katulad po ngayon, nagsimula na pong lumamig, mahirap na pong magtrabaho. Kaya ito po mga nagdaang araw habang mainaminan pa ang panahon, sinisikap ko pong magawa yung magagawa ko para pag dumating na yung malamig na panahon na mahirapan na akong gumawa, at least nakakuha na ako ng buwelo na nagawa ko na yung dapat kong magawa habang mainit pa. Okay, so bago po ang lahat, bago po natin mapakinggan ang mensahe, nais ko po munang batiin si Pastor Joet. Pastor Joet, happy birthday! Mabuti ang Panginoon. No? Siya ang nagbibigay sa atin ng karagdagan o dugtong na buhay. At ang sabi ng banal na kasulatan, lahat ng mabubuting bagay ay nagmula sa Diyos. At ang unang-una po dito ay walang iba kundi yung buhay na kaloob niya sa atin. Habang may buhay, merong mga oportunidad, may mga pagkakataon na ibinibigay sa atin. Maaring ito ay isang hamon o maaring ito ay mga difficulties, pero ang pangako ng Panginoon, hindi niya tayo iiwanan o pababayaan man. Kaya ang buhay ay nagiging matagumpay kapag palagi nating maisip na sa Kanya meron tayong tulong na maaasahan at sa pamamagitan din ng Kanyang mayamang biyaya tayo ay magtatagumpay. So, happy birthday Pastor Joet, and I pray na mas lalo kang gamitin ng Panginoon sa mga abot ng iyong buhay. Kayo pong mga tinuturuan ni Pastor Jovet at ni Pastora Maris, nais ko pong sabihin sa inyo na kayo ay mapalad na meron kayong mga pastor na katulad nila, sapagkat sila po ay aking personal na kakilala, nakasama ko po sila, kaya ako na po mismo ang magsasabi sa inyong sila po ay talagang mga tunay na lingkod ng ating Panginoon. Si Pastor Joet po, maraming panahon po kami nagkasama. At doong kasama ko po siya, masasabi kong siya po ang kilala ko na pinakamahusay na magsuporta. Ako po ay nagpapastor po noon at siya po ang aking kasama. Yung aking ginagawa ay hindi niya po nagagawa. Pero yung aking nagagawa, hindi ko magagawa kung hindi ko po siya kasama. Kaya naniniwala po ako nung panahon na kami magkakasama, siya po ay hinuhubog din ng Panginoon upang isang araw, yung mga ginagawa ko noon ay siya rin po ang gagawa ngayon. Kaya natutuwa po ako sa kanyang katatayuan ngayon na siya po ay tinawag at pinili ng Panginoon upang magpastor. Naalala ko po si Moses. Kung meron pong tao na kanyang pinagkatiwalaan nung siya po ay kukunin na ng Panginoon, ipinagkatiwala niya ang pamumuno doon po sa palagi niyang kasama at nauunawaan niyang alam kung ano ang ibig sabihin, kung ano ang nature ng paglilingkod sa Panginoon. At yan ay walang iba kundi si Joshua. Kaya natutuwa po ako na si Pastor Jovet po ay alam kong isang mahusay na pastor dahil sa karanasang meron siya na marunong po siyang maging tagasunod at marunong siyang tumulong.
Yung great leader po ay kinapapalooban po ng isang karanasan, no? Yung great experience to be a follower and doer. Kaya sila po ay merong taglay na ganyang mga katangian. Okay, ang ating pong pakikinggang mensahe ngayon ay hahanguin po natin sa 1 Kings chapter 17 verses 1 to 15 ang ating pong babasahin. Inom muna ho tayo ng kape. Okay, madaling araw na ho kasi dito. Okay. So, ganito pong sinasabi sa 1 Kings chapter 17 verses 1 to 15. Si Elias ay isang propetang taga-Tishbe sa Gilead. Sinabi niya kay Ahab, "Saksi si Yahweh, ang buhay na Diyos ng Israel na aking pinaglilingkuran. Hindi uulan, ni hindi magkakahamog sa mga darating na taon hanggat hindi ko sinasabi." Pagkatapos sinabi ni Yahweh kay Elias, "Umalis ka rito at magtago ka sa batis ng Karit sa silangan ng Hordan. Maiinom mo ang tubig sa batis at may inutusan akong mga uwak na maghahatid sa iyo ng pagkain." Sinunod nga ni Elias ang sinabi ni Yahweh. Lumakad siya at nanirahan sa batis ng Karit sa silangan ng Hordan. Umaga't hapon, may mga uwak na nagdadala sa kanya ng pagkain at sa batis naman siya umiinom. Ngunit dumating ang panahon na natuyo na rin ang batis. Kaya sinabi sa kanya ni Yahweh, "Umalis ka rito, pumunta ka sa Serapta sa lupain ng Sidon. May inutusan akong isang biyuda na magpapakain sa iyo roon. Pumunta nga siya roon at nang papasok niya nang siya ay ulitin ko po, kape muna tayo. Ayan. Mas madulas po kapag sayaran po ng kape ang ating lalamunan. Okay. Pumunta nga siya roon at nang papasok na siya sa pintuan ng lungsod, nakita niya ang biyuda na namumulot ng panggatong. Sinabi niya sa babae, "Maaari po bang makiinom?" Aalis na ang babae upang ikuha siya ng tubig nang pahabol niyang sabihin, "Kung maaari, bigyan mo rin ako ng kapirasong tinapay." Sumagot ang babae, "Saksi ni Yahweh ang iyong buhay na Diyos na wala kaming tinapay. Mayroon pa kaming kaunting harina at ilang patak ng langis. Namumulot nga ako ng panggatong upang lutuin iyon at makakain man lamang kami ng anak ko bago kami mamatay." Sinabi ni Elias, "Huwag kang mag-alala. Pumunta ka na at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit ipagluto muna ako ng isang maliit na tinapay at pagkatapos magluto ka ng para sa inyo. Sapagkat ganito ang sabi ni Yahweh, Diyos ng Israel. Hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan at hindi rin matutuyo ang langis sa tapayan hanggat hindi sumasapit ang takdang araw na papatakin ni Yahweh ang ulan." Ginawa nga ng babae ang utos ni Elias at hindi naubos ang pagkain ni Elias at nang mag-ina sa loob ng maraming araw. Hindi nga naubos ang harina sa lalagyan at hindi rin natuyo ang langis sa sidlan tulad ng sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Elias. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Manalangin po tayo. Aming Panginoon, kami po ay nagpapasalamat na sa pagkakataong ito, kami po ay muli mong pinagpala sa pamamagitan ng pagkain ng aming kaluluwa, ang iyong buhay na salita. Hayaan mo po, Panginoon, na sa oras na ito, maging bukas ang aming puso at gawin mo pong matuuhin upang sa ganon anuman po ang matutunan namin sa araw na ito ay maging bahagi ng aming pong pang-araw-araw na pamumuhay. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Ang lahat ng ito ay dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Okay, ang pamagat po ng aking ibabahagi sa inyo sa oras na ito ay ang nakalaang pagpapala sa likod ng ating pananampalataya. Okay? Ang nakalaang pagpapala sa likod ng pananampalataya. Ako po ay naniniwala na meron pong nakalaang pagpapala sa atin. Di ba? Ang dami pong verses sa Biblia na ang plano ng Diyos sa atin ay napakaganda. Okay? Tapos sinabi pa rin po ng Panginoon na siya ay naparito upang magbigay ng buhay, buhay na sagana at ganap. Kaya alam niyo po nung ating makilala ang Panginoon at tinanggap siya bilang personal nating Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, bahagi po nito ay ang pagtanggap natin ng inila niyang pagpapala sa atin. Okay. Pero hindi po natapos doon. Ang sabi po ng pamagat ng ating mensahe, ang nakalaang pagpapala sa likod ng ating pananampalataya. Bakit ko po nilagyan po ng sa likod ng ating pananampalataya? Kasi naniniwala po ako na sa maraming pagkakataon sa Biblia, makikita natin na yung pagpapala ay dumating. Yung laang pagpapala ay dumating sa buhay ng mga tao pagkatapos pong ipakita nila ang kanilang pananampalataya. O, di ba? Ang dami niyo pong mababasa sa Biblia na nung nag-act sila ay kumilos ayon sa kanilang pananampalataya, pinagpala sila ng Panginoon. Okay? So, yan po ang pamagat ng ating pong pakikinggang mensahe ngayon, ang nakalaang pagpapala sa likod ng ating pananampalataya. Sa pagdaan ng panahon sa ating buhay, tayo ay nasusubok sa iba't ibang klaseng sitwasyon ng buhay. At kapag tayo po ay gagawa at kikilos ng may pagtitiwala sa Panginoon, atin pong matatanggap ang kanyang pagpapala. Ngunit kung hindi, ay lalagpas po ito sa atin at tuluyang mawawala ang inilaang pagpapala ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya ngayong araw na ito, pakinggan po natin maiging mensahe ng Panginoon. Kung meron pong masakit, kung meron pong malungkot na maaring mangyari sa buhay natin bilang mananampalataya, ay yung ma-miss po natin yung blessing ng Lord, no? Na lumagpas po yung pagpapala ng Diyos at hindi ho natin natanggap. Yan ang isa kadahilan pong hindi tayo naging handa at hindi po natin namalayan yung kalooban ng Diyos na ating dapat pong ginawa upang yung pagpapalang yun ay dumali po sa ating pong mga buhay. Okay? So, meron pong tatlong bahagi na aking pong bibigyan po ng pansin mula po doon sa mga verses na ating binasa kanina. Babaybayin ko po yun. Hindi naman po masyadong matagal, mga 8 oras lang po yan, no? Okay, kilala po ako ni Pastor Jovet. Pag ako po ay ginanahan po magturo, talagang magkakape muna tayo. Nakakaubos po tayo ng isang thermos ng kape. Okay, 3 lang po yung points na ating pong pakikinggan mula po doon sa mga verses na ating pong binasa. Ang unang-una po, kasalanan ng ilan sa mga sanhi at dahilan ng maraming pagdurusa ng tao. Okay? Yan po yung unang aking babahagi. Tapos pangalawa, ang problema ay normal sa buhay ng tao. Gayun din naman, ito ay isa sa mga oportunidad para sa Diyos upang ipakita niya ang kanyang kapangyarihan at magagawa. At yung panghuli po, ang pagtitiwala sa Diyos at pagsunod sa kanyang salita ang pangunahing daan upang tanggapin ang himala at pagpapala ng Diyos. Okay, pakinggan na po natin yung una. Ang una po ay kasalanan ang ilan sa mga sanhi at dahilan ng maraming pagdurusa ng tao. Okay, sabi po doon sa may verse 1, si Elias ay isang propetang taga Tishbe sa Gilead.
Sinabi niya kay Ahab, "Saksi ni Yahweh, ang buhay na Diyos ng Israel na aking pinaglilingkuran, hindi uulan ni hindi magkakahamog sa mga darating na taon hanggat hindi ko sinasabi." Okay? I hope pinakinggan niyo pong maigi yung verse 1 na yun kasi nandiyan po ang isa sa mga mahalagang background. Okay? Si Ahab po ay hari ng Israel. Sa panahong ito, siya at ang kanyang asawang taga-Sidon na si Jezebel, ang kanilang pamumuno ay kinapalooban ng pagsamba sa Diyos-Diyosang si Baal. At dahil dito, ang Diyos ay nagpadala ng parusa sa bayan ng Israel sa pamamagitan ni Propeta Elijah. Okay, yung Elias po at Elijah ay isa lang po. Elias sa Tagalog, Elijah po sa English. Okay? Kapag binabanggit po ang propeta, noon po ang pinakamadali pong tawag dito, definition kung ano ibig sabihin po ng prophet ay walang iba kundi spokesperson ng Panginoon. Kapag ang Diyos po, ang propeta po ay nakaharap sa tao, sinasabi niya po ang sinabi sa kanya ng Panginoon. Okay? Spokesperson. Pero may mas malalim pa dyan. Ang propeta po ay para pong ambasador ng ating Panginoon. Hindi lamang po siya nagsasalita ng mensahe na galing sa Panginoon, kundi sa pamamagitan din po niya makikita ng tao ang kapangyarihan ng Panginoon. Kaya yung po mga propeta, kapag sila po ay magsalita, autoritatibo yan. Kasi may dala pong kapangyarihan ang anumang salita na kanilang bibigkasin sapagkat ito po ay suportado ng ating pong Panginoon. Okay? So nire-represent ng propeta ang Diyos. Okay? Ganyan po, parang ambassador po. Kapag siya po ay nagsalita, nire-represent niya po ang kanyang bansa. At sinasabi po niya kung ano po yung mga pangunahing layunin, kagustuhan ng kanilang bansa. Okay? At ganun din po ang propeta ng ating Panginoon. Binabanggit niya ang mensahe ng Diyos at magkaminsan po makikita po natin ang mga katibayan na siya nga po ay talagang tunay na propeta ng ating Panginoon. At makikita niyo po ang katangian ito sa pamamagitan ng binanggit po ni Elijah dito. Pero niyo po, sinabi niya na hindi po uulan ni magkakahamog hanggat hindi niya po sinasabi. Pero niyo po yun. At yan po ang isa sa mga palatandaan po ng mga propeta. Makikita po natin na yung kanilang mga sinasabi, it will come to pass. At very definite po. Pero nyo, hindi lamang po ulan, kundi hamog pati. Very specific. Ngayon po, rampant na po yung mga self-proclaimed prophet. Lalong-lalo na po dyan sa ating bansa, marami pong dumadalaw dyan ng mga ibang lahi at maaaring sa Pilipinas din, meron tayo po dyan na nag-claim to be the prophet of God. At minsan gagawa po sila ng salita pero hindi niyo po makita yung tinatawag na definite, specific words na makikita natin sa tunay na propeta na katulad po ni Elijah. Minsan sabi sila na darating ang pagkakataon pero hindi nila sasabihin kung kailan. Merong tao dito na may ganitong klase ng kapansanan. Meron siyang sakit nito. Sino? Saan? Okay? Pero kapag ang propeta po magsabi, kadalasan po kung makikita po ninyo, definite po. So, hindi po parang humuhula. Nagsasabi na nga ng hula, humuhula pa. O kaya yung iba po dyan, parang tsumachamba na lamang po. At alam nyo, ang nakakapangilabot po dito, malaking pananagutan po sa Panginoon.
na kapag claim mo na ikaw ay isang propeta ng Panginoon, or as if you act as a person who has this kind of gift, at pagkatapos po, hindi naman po talaga totoo na galing sa Panginoon. Ang iyong ginagawa at sinasabi ay isa lamang pong bunga ng iyong sariling pag-iisip at sariling pagpapakita ng kakayanan. May pananagutan ka sa Panginoon. Kasi ang sabi po ng banal na kasulatan, yung propeta na nagsasabi na galing sa Panginoon ang kanyang sinasabi, pagkatapos hindi naman po totoo. At hindi nangyari ito. Alam niyo po, noong panahon na yon, ipinapapatay sila. At malaki ang pananagutan po nila sa ating Panginoon. Sapagkat ginagamit nila ang pangalan, ang salita ng Panginoon na hindi po dapat. Blasphemy po yun. Kaya kaiingat po tayo dyan. Okay? Lalong-lalo na po sa mga tao po na nagpapanggap na self-proclaimed prophet. Tandaan niyo po, sabi po sa banal na kasulatan ni Juan, sabi niya po doon, mag-ingat kayo sapagkat sa mga huling araw, nagkalat po ang mga bulaang propeta. At narito na po sila. Okay? So yan po ang isa sa mga background po nito. Kaya po si Elijah inutusan ng Panginoon na sabihin mo dito kay Ahab na hindi papatak ang ulan sa loob ng 3 taon at kalahati hanggat hindi mo sinasabi. Dahilan sa ang mga tao po ay tumalikod po sa Diyos at sila po ay sumamba kay Baal, ang Diyos-Diyosan. Kaya kinailangan po ng Panginoon na sila po ay disiplinahin. And eventually, makikita po ng mga tao na yung kanilang ginawa ay isang malaking pagkakamali. Okay? So, verse 2 po, ganito ang sinabi. Pagkatapos, sinabi ni Yahweh kay Elias, umalis ka rito at magtago ka sa batis ng Karit sa silangan ng Jordan. So, pagkatapos pong iproklama ni Elijah yung sinabi ng Panginoon na hindi uulan, ni hamog, walang papatak sa lupa, ibig sabihin magkakaroon ng tagtuyot, at pag magkaroon ng tagtuyot, magkakaroon po ng widespread na kagutuman. Okay? Kaya, siyempre po, ang tendency po ng mga kapakinig na pinuno na katulad po ni Ahab tsaka ni Jezebel, walang iba kundi magagalit sila. Kaya sabi po ng Panginoon kay Elias, umalis ka rito at magtago ka sa batis ng Karit sa silangan ng Jordan. Verse 4, maiinom mo ang tubig sa batis at may inutusan akong mga uwak na maghahatid sa iyo ng pagkain. Meron pong mga pagkakataon na inuutusan tayo ng Diyos na gumawa ng mga practical na hakbang tulad po ng sitwasyon po ni Elijah. Sabi niya, magtago ka muna doon sa batis ng Karit kasi si Haring Ahab talagang hahanapin siya para siya ipatayin. Ang tawag po dito ay sentido común o sound mind. Okay? Siyempre po kung i-expose mo yung sarili mo na sa katulad po ni Haring Ahab, na galit na wala nang ulan at wala nang hamog na papatak mula sa langit, siyempre talagang ang susunod na gagawin na ay hanapin ka para ikaw ay patayin. So ang practical po dito ay walang iba kundi gagawin mong gamitin ang iyong sentido común o yung sound mind na magtatago ka. Okay? So alam niyo po ang isa sa mga kaloob na bigay po ng Panginoon mula sa Espiritu Santo ay wala pong iba kundi yung wisdom. Okay? Na tayo po ay binigyan ng kakayanan upang pumili at magdesisyon sa natatanging pagkakataon. Okay. Araw-araw po, kailangan natin ng wisdom, ng sound mind. Kasi araw-araw gagawa po tayo ng pagpili sa ating buhay, gagawa po tayo ng desisyon sa ating pong buhay, at kakailanganin po natin
ang wisdom na nanggagaling sa Panginoon upang hindi po mapamali ang ating pong mga ginagawa. Diba? Ang sabi po dun sa Proverbs chapter 3, verse 5 and 6, ang sabi po dun, in all your ways acknowledge Him and He will direct your path. Sa lahat ng iyong gagawin, magandang iyong kinikilala ang magagawa at sinasabi ng Panginoon sa iyong buhay. Nang sa ganon tayo po ay gagabayan at itutumpak ng Panginoon sa lahat po ng ating gagawin. Okay? Kaya napakahalaga po na tayo ay marunong makinig sa sinasabi po ng Panginoon. At sa panahon po natin ngayon, hindi po katulad nung kay Elijah na marahil po naririnig po lang audible o at the back of their mind, nagsasalita ang Panginoon, yung small still voice na tinatawag, na ang Panginoon ay nangungusap sa ating espiritu upang magbigay ng mensahe sa atin. At alam niyo po, yan ay mangyayari lamang po kung tayo po ay maalam sa salita ng Diyos. Nauunawaan natin ang salita ng Panginoon at ganoon din po tayo po ay merong pong panahon na sapat na ginugol upang maunawaan natin ang move ng Espiritu ng Panginoon sa ating pong buhay. Yung sensitivity po sa pagkilos ng Espiritu ng ating Panginoon. Okay? Kung hindi ka prayerful, paano mo pong malalaman na ang Diyos ang nangungusap? Paano kung hindi mo alam ang salita ng Panginoon? Paano mong sasabihin ito ay galing sa ating Panginoon? Alam niyo po, ako ay hindi po tawag dito at ease doon po sa mga taong sinabi sa akin ng Lord. Well, mabigat pong yan, proklamasyon niya pag sinabi sa akin ng Panginoon. Okay? Kasi pag sinabi mo sa akin, sinabi sa iyo ng Lord, wala na akong magagawa kasi ang Lord na nagsabi sa iyo. Pero pag hindi nagkatotoo yung sinabi mo at napamali ka, ikaw ay nagsinungaling. At katumbas din po doon sa false prophet, ganon din po yon. Kaya ingat tayo sa mga term na ginagamit po natin, terminology na ginagamit natin. Siguro po mas mainam na sabihin po natin, sinabi ng banal na kasulatan. Okay? Hindi ikaw ang nagsabi noon, kundi ang Panginoon ang nagsabi kasi mula sa salita ng Panginoon. O maaari pong sabihin natin, inimpress sa puso ko ng Panginoon ang kanyang salita. Meron tayong pinagbabasihan sa ating pong sinasabi. Okay? At alam nyo, ang isa lamang pong medyo magiging payapa o confident ka na kapag yung isa ay nagsasalita na alam mo talagang prayerful. Okay? Na naunawaan niya po yung move ng Lord. Ang tawag po doon meron po siyang, yung isa po yung binabanggit ko sa kanya, word of wisdom, meron pong discernment yan. Discerning of the Spirit. Yung discerning of the Spirit ay nauunawaan mo po yung pagkilos o ano po ang Espiritu mula po doon sa nagsasalita o doon sa sitwasyon yun. Na di-discern mo po yun. Okay? Kaya yan ang ilan po sa mga napakahalagang mga kaloob na dapat po sa mga panahon po natin meron tayo. Word of wisdom, discernment of spirit, word of knowledge. Alam niyo po yung word of knowledge, yan ay talagang isa sa mga kaloob din ng Panginoon. Yun po ay kakayanan na maunawaan mo kung ano po ang nasa likod ng bagay na pangyayari. Halimbawa po si Ananias at si Sapphira. Ito pong si Pedro ay nagkaroon po ng word of knowledge. Sinabihan niya po ito mag-asawa, bakit kayo nagsinungaling? Bakit yung sinabing ganito lang yung halaga na inyong pinagtindahan? Naunawaan po ni Pedro na nagsisinungaling yung mag-asawa. Sino po ang nagsabi sa kanya? Wala naman Itinago nga ng mag-asawa Pero hindi alam ng mag-asawa na nakikita sila po ng Diyos. At ang Diyos po ang nagsabi
Ang Diyos po ang nagbigay ng kaunawaan kay Pedro upang malaman niya na yung mag-asawang ito ay nagsisinungaling. Yan po yung mga napakagandang mga kaloob na inilaan ng Panginoon sa mga mananampalataya upang magamit nila sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay at ganoon din po sa kanilang paglilingkod sa ating pong Panginoon. Okay, diretso na po tayo. Verse 5 na tayo. Sinunod nga ni Elias ang sinabi ni Yahweh. Lumakad siya at nanirahan sa batis ng Karit sa silangan ng Hordan. Umaga't hapon, may mga uwak na nagdadala sa kanya ng pagkain at sa batis naman siya umiinom. Okay? Yun po yung verse 6. At verse 7 po, ngunit dumating ang panahon na natuyo na rin ang batis. Okay, verse 6 po. Magkaminsan po, hinahayaan din niyang maranasan natin ang kanyang himalang pagpapala. Okay? So yung una po, meron pong tinatawag na practical. Okay, yung sentido común. Yung mga practical na po pwede natin gagamitin. Doon po sa Proverbs, marami pong practical na itinuturo ang proverb po doon. Ibig sabihin, meron po siyang mga sinasabi na mga bagay na dapat gagawin ng tao in order for him to be blessed by God. Halimbawa po, yung isang nasa tao ang pagpaplano pero nasa Diyos ang pagpapatupad. Ibig sabihin po, binigyan ng responsibilidad ng Diyos ang tao na planuhin niya ang kanyang buhay. Ngunit dapat niyang tatandaan ang pagpapatupad po nito ay nasa ating Panginoon. Sabihin po doon, gumawa ka ng pagpaplano sa iyong buhay. Hindi po yung kung ano-ano lang gagawin mo. Maganda, meron kang plano sa iyong buhay na iyong susundan. Okay? Ngunit kahit gaano ka kakagaling, gaano po kaganda ang iyong mga plano, kung wala din po ang touch ng Panginoon, bali wala din po yun. Kaya matapos kang gumawa ng plano, gagawin mo, ilalagay mo sa kamay ng Panginoon. Panginoon, ito po ang aking plano. Ito po ang nais kong gawin. Ito po ang nais kong gustong maabot. Nilalagay ko po sa iyong kamay. Pagpalain mo po ito, Panginoon. Gabayan mo at bigyan mo ako ng kalakasan. Yan po ang ibig sabihin po noon. Okay? So may mga practical. Pero may mga pagkakataon naman po na hinahayaan ng Panginoon na maranasan din po natin yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang biyaya, yung kanyang kaawaan in such a manner po na makita natin hindi ito normal. Ito ay galing sa ating pong Panginoon. Okay? Imagine po yung nagdadala po sa kanya ng pagkain. Uwak. Sa English po, nabasa ko, ang sabi po doon, bread and meat. Okay, unang question po doon saan niya kinukuha yung bread and meat? Okay, bago ka magkaroon ng bread, ano mo muna yan? Lulutuin mo muna yan, di ba? Oh, mula po sa arena, tsaka ka lang po makakagawa ng tinapay. Oh, isipin mo, makakagawa po ba ang uwak ng tinapay? Oh, baka binigyan ng Panginoon ng skill yung uwak para manguha ng tinapay. Hindi natin. Tapos pangalawa po yung meat. Okay, meat. And every day, umaga, tanghali, hapon, okay, 3 beses sa isang araw, dinadalahan ng pagkain si Elijah ng uwak. Ang nature po ng uwak, basta pagkain, at yan po ang pinag-deliver mo, delikado. Yan, siyempre, baka pag tinukayan, hindi na darating kay Elijah. Pero ang sabi, umaga, tanghali, hanggang hapon po, araw-araw, dinadalan siya ng pagkain. At yan po yung amazing, di ba? Hindi mo malaman kung saan nagmula, pero dumadating sa iyo. And secondly, amazing, gumagamit ang Panginoon ng hindi mo maintindihan. Dumating po ang blessing in an unexpected manner. No? Hindi po ordinaryo. Uwak pa ang nagdadala. Okay? At pangatlo, makita po yung uwak, hindi naman po sila binawasan, no? Binawasan o kinuha. Kundi talaga, dinideliver niya.
So makita niyo po na ang pagpapala ng Panginoon, puwedeng dumating po 'yan sa iba't ibang kaparaanan at do'n po sa source na hindi mo maipaliwanag.